Nagsisimula ang pelikula sa mahiwagang aklat ni Snow White. Kusang bumukas ang mga pahina nito upang isalaysay ang kwento ng isang maunlad na kahariang pinamumunuan ng isang mabait at marangal na hari at reyna. Ang pinakamalaking hangarin nila ay magkaroon ng anak. Isang araw ay dumaan ang malakas na bagyo sa buong kaharian, tinakpan ang lahat ng nyebe at yelo. Ngunit hindi lang hangin ang dala ng bagyong iyon. Dala rin nito ang pinakamahalagang biyaya sa lahat, ang pagsilang ng isang magandang sanggol na babae. Bilang paggunita sa panahong iyon, pinangalanan nila ang sanggol na Snow White. Habang siya'y lumalaki, tinuruan siya ng hari at reyna na ang kayamanan ng lupa ay para sa mga taong nagsisikap at ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa kabaitan at katarungan. Isang araw, siya ang mamumuno sa kaharian, kaya't ipinakita nila sa kanya ang kanyang refleksyon sa tubig at itinuro na ang bawat hakbang sa buhay ay dapat ginagawa ng may katotohanan at tapang. Sa kanilang kaharian, ang kaligayahan ay tumutubo sa pag-asa at pagkakaisa. Pinanood ng hari at reyna ang kanilang anak na lumaking marangal at mapagbigay. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Isang araw, dumaan ang trahedya sa kastilyo kung saan nagkasakit ng malubha ang reyna at sa kabila ng lahat ng pagsisikap, siya'y pumanaw. Naiwang wasak ang puso ni na Snow White at ng kanyang ama sa pagpanaw nito. Makalipas ang ilang panahon, dumating sa kastilyo ang isang napakagandang babae. Siya'y matangkad, elegante, at kumikilos na parang tunay na reyna. Ngunit sa likod ng nakabibighani niyang anyo ay may madilim siyang lihim. Isa pala siyang mangkukulam na nananatiling bata sa pamamagitan ng mahika. Ginamit niya ang lungkot ng hari upang akitin ito at di nagtagal ay naging asawa niya. Ngunit ang tanging mahalaga sa babaeng ito ay ang kanyang kagandahan at kapangyarihan. Mayroon siyang mahiwagang salamin na matapat na sumasagot sa isang tanong. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them all? You, my queen, of all the women reckoned fair, your beauty is beyond compare. Araw-araw, sinisigurado ng masamang reyna na makuha ang sagot na nais niya. Isang araw, may nakita siyang pangitain gamit ang kanyang kapangyarihan. Isang matinding banta mula sa katimugang kaharian. Dahil dito, nagpa siya ang hari na tugisin ito, ngunit hindi na siya kailanman bumalik. Sa pagkawala ng hari, lalo pang pinatatag ng masamang reyna ang kanyang kapangyarihan. Inalis niya kay Snow White ang pagiging prinsesa at pinilit siyang mamuhay bilang isang alila sa kastilyo, itinatago sa anino ng sarili niyang kaharian. Hanggat sinasabi ng salamin na ang reyna ang pinakamaganda sa lahat, ligtas si Snow White sa kanyang paninibugho. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakalimot ang mga tao. Nakalimutan ng kaharian na minsan ay may prinsesang nagngangalang Snow White. Pati si Snow White ay nagsimulang questionin kung sino nga ba talaga siya. Ngayong isang dalagang ganap na, naglilinis siya nang may isang binatang nagngangalang Jonathan ang pumasok sa kastilyo upang magnakaw ng patatas. Nagdurusa ang kaharian sa ilalim ng malupit na pamumuno ng reyna na ipinagkait kahit ang pinakapangunahing pangangailangan ng mga tao. Si Jonathan, kasama ang iba pang tinaguriang mga tulisan ng gubat ay napilitang magnakaw upang mabuhay. Ngunit hindi sila karaniwang magnanakaw. Sila'y tapat na tagasunod ng yumaong hari na kinikilala pa rin nilang tunay na pinuno. Nakita siya ni Snow White at tinangkang pigilan, pinilit na ipaliwanag na ang pagnanakaw ay hindi tamang paraan. Sa halip, iminungkahi niyang makipag-usap ito sa reyna o prinsesa upang makahanap ng makatarungang solusyon. Napatawa si Jonathan, nagsabing baka nga hindi totoo ang prinsesang sinasabi niya dahil wala namang nakakakita sa kanya. Tumindig si Snow White sa kanyang paninindigan. Sinabing totoong may prinsesa at iniisip nito kung paano matutulungan ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Jonathan. Aniya, walang silbi ang pag-iisip kung walang aksyon. Kinuha niya ang mga patatas at tumakas, ngunit nanatili sa isipan ni Snow White ang kanyang mga salita. Dahil dito, naging determinado siyang gumawa ng pagbabago. Pumunta siya sa masamang reyna at nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi. Naalala niyang noong bata pa siya, gumagawa ng apple pie ang kanyang mga magulang at iniikot ang kaharian upang ipamahagi ito bilang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ngunit malamig na tinanggihan ng reyna ang ideya, sabay sabing ang mga apple pie ay isang luho at hindi karapat-dapat ang mga tao sa ganoong kagandahang loob. Para patunayan ang kanyang punto, ikinumpara niya ang rosa sa isang diamante, sabay sabing hindi bulaklak ang pinapangarap ng mga tao kundi kayamanan.
Sa sandaling iyon, dumating ang balita na nahuli na ang magnanakaw. Bilang parusa, iniutos ng reyna na sunugin ang kanyang tahanan. Ngunit isiniwalat ni Jonathan na wala siyang bahay. Galit na galit ang reyna at idineklara na siya'y ikulong sa piitan upang ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kastilyo. Ngunit sumingit si Snow White, pinaalalahanan ng reyna na ang kanyang ama ay laging nagpapakita ng awa, at na walang parusa ang dapat humigit sa bigat ng kasalanan. Kung narito lang daw ang kanyang ama, siguradong maaawa ito. Lalong nagngit-ngit ang reyna sa mga salitang ito. Ngunit sa halip na ipapatay si Jonathan, pinili niya ang mas malupit na kapalaran, hubaran siya ng mga damit at iwan sa gitna ng nagyayelong lamig bilang babala sa sinumang mangahas na labanan ang kanyang pamumuno. Pagkatapos noon ay pumunta si Snow White sa isang balon. Bagamat nabigo, buo pa rin ang loob ni Snow White. Nagsimula siyang umawit mula sa kaibuturan ng kanyang puso na inilalabas ang kanyang pinakamalalalim na hangarin, isang panalangin para sa kanyang mga tao, para sa isang kahariang makatarungan at masagana. Umalingaw-ngaw ang kanyang awit na parang sigaw sa kapalarang tila mailap. Hindi nagtagal, nagpa siyang kumilos. Tahimik siyang nagmamadali patungo sa piitan kung saan nakakulong si Jonathan. Pinakawalan niya ito sa pagkakagapos at inabutan ng tinapay. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, paparating na ang mga kawal kaya napilitang tumakas si Jonathan. Samantala, muling humarap ang masamang reyna sa kanyang mahiwagang salamin at tinanong ang karaniwan niyang tanong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan ang sagot. Hindi na siya ang pinakamaganda kundi si Snow White, na ang kalinisan at kagandahan ay nilampasan na ang sa kanya. Nag-alab sa galit at panibugho, nagpa siya ang reyna na kailangang mamatay si Snow White. Iniutos niya sa kanyang tapat na hunter na dalhin si Snow White sa kagubatan sa ilalim ng paanyayang mamitas ng mansanas. Doon, dapat niyang isagawa ang utos. Kill her. Nag-alinlangan ang hunter. Para sa kanya, isa lang siyang inosenteng dalaga. Ngunit pinilit siya ng reyna, inakusahan si Snow White ng pakikipagsabuatan sa mga tulisan at pagtulong sa pagtakas ni Jonathan. Bilang patunay ng katapatan, iniutos niyang dalhin sa kanya ang puso ni Snow White sa loob ng isang kahon. Ayon sa utos ng reyna, dinala nga ng hunter si Snow White sa gubat. Habang namimitas sila ng mansanas, nabighani siya sa kabutihan at inosente ni Snow White. Hindi alam ng dalaga ang tunay niyang layunin. Ngumiti ito at inalok pa siya ng bunga. You must flee into the woods. The queen is mad. She'll stop at nothing. Go! Please! Before I change my mind! Go! Dumating siya sa isang tagong lugar na halos mahiwaga. Sa puso ng kagubatan ay may maamong osa na tumawid sa kanyang daraanan. Ang malambot nitong mga mata ay tila nag-aanyaya sa kanyang sumunod. Hindi nagtagal, lumitaw ang iba pang mga nilalang ng gubat, pinalilibutan siya ng tahimik na init at aliw. Sa patnubay nila, natagpuan ni Snow White ang isang maliit at liblib na kubo. Habang siya'y papalapit, napagtanto niyang masyadong maliit ang bahay para sa isang karaniwang tao. Dinala siya ng mga hayop sa isang silid kung saan maayos na nakalatag ang 7 maliliit na kama. Humiga si Snow White sa isa sa mga kama at nakatulog ng mahimbing. Sa kalagitnaan ng gubat, naglalakad ang 7 duwende habang masayang umaawit pauwi mula sa buong araw ng pagtatrabaho. Lahat sila ay masaya, maliban kay Grumpy, na laging may reklamo gaya ng kanyang pangalan, at si Sleepy na halos hindi na makadilat at gustong matulog na lang. Ang mga duwende ay nagtatrabaho sa minahan, wala silang kapagurang naguhukay upang makahanap ng mga hiyas, mga diamante at iba pang mahahalagang bato. Kahit magkakaiba ang ugali nila, magaling silang magtulungan bilang isang mahusay na grupo. Pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho, naalala ni Bashful na oras na para kumain. Sa tuwa, iniwan nila ang kanilang mga kasangkapan at umuwi habang masiglang umaawit. Ngunit pagdating nila sa bahay, may kakaiba silang napansin. Pagpasok nila sa kanilang silid ay nakita nilang may natutulog sa isa sa kanilang mga kama.
Kinabahan sila at agad na nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon at tanging si Dopey lamang ang naiwan. Dahan-dahang lumapit si Snow White, mahinahong nagsalita at ipinakilala ang sarili. Bumalik ang iba pang mga duwende bitbit ang kanilang mga gamit bilang sandata. Ngunit nang makita nila si Snow White ay napatigil sila. Feeling ni Snow White na isa siyang intruder para sa kanila kaya naisip niyang umalis. Ngunit sa halip, pinili niyang sabihin ang totoo. Ang pangalan niya ay Snow White at balak siyang ipapatay ng Reyna kaya tumakas siya at napunta dito. Naawa ang ilan sa mga duwende at nais siyang patuloyin. Ngunit may ilan ding nag-aalinlangan at natatakot na baka magdulot siya ng gulo sa kanilang payapang pamumuhay. Doon lamang naunawaan ni Snow White ang laging sinasabi ng kanyang mga magulang noon na ang kagubatan ay isang mahiwagang lugar. Isa-isa silang nagpakilala, si Bashful, Dopey, Grumpy, Sleepy, Sneezy, Happy, at Doc. Ikinwento nila ang kanilang trabaho. Ang paghuhukay sa kailaliman ng lupa, isang lugar na puno ng hiwaga at sinaunang mga sikreto. Sa huli, pumayag si Snow White na manatili ngunit isang gabi lamang. Samantala sa kastilyo, muling humarap ang masamang Reyna sa kanyang mahiwagang salamin, umaasang maririnig muli ang paborito niyang kataga na siya pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Ngunit nang dumating ang sagot, namutla ang kanyang mukha. Sa labas ng mga pader ng kastilyo, sa kailaliman ng kagubatan ay si Snow White na ngayon ang tunay na tagapagdala ng kagandahan. Nagngingit-ngit sa galit, binuksan ng Reyna ang kahon na inihatid ng hunter. Ngunit sa halip na puso ni Snow White, isang simpleng mansanas lamang ang laman nito. Agad niyang nalamang siya'y pinagtaksilan. Ipinatawag niya ang hunter at sinabing hindi siya makakaligtas sa kanyang pagtataksil. Napayuko na lang itong tumanggap ng kanyang kapalaran ngunit bago tuluyang hatulan, nakiusap siya na kung may natitira pang habag sa puso ng Reyna, ay patawarin si Snow White. Walang bahid ng damdamin ang Reyna at iniutos na ikulong siya sa piitan. Pagkatapos, walang sinayang na sandali, iniutos niya sa lahat ng kawal na halughugin ang bawat sulok ng kagubatan. Kailangang matagpuan si Snow White sa anumang paraan. Pagsapit ng bukang liwayway sa tahanan ng mga duwende, agad na nagreklamo si Grumpy gaya ng nakagawian. Sa umagang iyon ay nagsimula ang karaniwang gawain ng 7 duwende na puno ng tawanan, maliliit na pagtatalo at biruan. Tulad ng nakasanayan, si Dopey ang naging sentro ng pansin at hindi sa mabuting paraan. Tinukso siya ng iba dahil sa kanyang pagiging pipi at sa tingin nilang kakulangan niya sa talino. Pagod na sa pagiging tampulan ng tukso, tahimik na lumabas si Dopey ng kubo. Napansin ni Snow White ang pagkawala niya kaya agad niya itong sinundan. Sinubukan niyang kausapin si Dopey na may tiyaga at lambing. Pagkatapos tinuruan niya si Dopey kung paano sumipol. See? Now you try. Unti-unting napawi ang lungkot sa mukha ni Dopey at napalitan ito ng isang ngiti. Nang makita ni Snow White ang kanyang saya, pabirong idineklara niyang si Dopey na ngayon ang kanyang personal na komedyante. Pagbalik nila sa kubo, ibang-iba na si Dopey at nakangiti hanggang tenga. Ang kanyang masiglang enerhiya ay nagbigay ng sigla sa buong grupo. Sinamantala ni Snow White ang pagkakataong ito upang baguhin ang paraan ng pamumuhay ng mga duwende. Ipinakita niya na ang mga gawaing bahay ay magiging masaya kung sila'y magtutulungan. Habang naglilinis, sila'y sumisipol at umaawit. Napansin niya na ang madalas nilang pagtatalo ay hindi tunay na galit, kundi hindi lang sila nagkakaintindihan. Layunin niyang matulungan silang magkaunawaan at matigil ang alitan. Sa bagong espiritu ng samahan, sabay-sabay silang naglinis, umawit, at nagsaya. Habang nagtatawanan, nagbahagi si Snow White ng kwento noong mga panahong ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at kasiyahan, noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, naalala niya ang mga salita ng hunter na nagsabing nagsisinungaling lang ang Reyna tungkol sa kanyang ama at maaaring buhay pa ito. Determinado siyang malaman ang katotohanan. Nagpasalamat siya sa kabutihan ng mga duwende ngunit ipinaliwanag na kailangan na niyang umalis. Sa pagkakataong iyon, oras na rin para sa mga duwende na pumasok sa trabaho kaya't naghiwa-hiwalay na sila. Hindi nagtagal ay nakita niya si Jonathan. Nakilala siya agad nito at agad siyang itinago mula sa mga kawal ng kastilyo na patuloy na naghahanap sa kanya. Nang sila'y ligtas na, inamin ni Snow White ang kanyang hinala na buhay pa ang kanyang ama.
Dahil tapat ang mga tulisan sa hari, umaasa siyang matutulungan siya ng mga ito. Maingat na nakinig si Jonathan saka nagbunyag ng isang lihim. May mga bulong-bulungan na ang hari ay binihag sa timog na kaharian, bagamat walang nakakaalam kung nasaan ito eksakto. Pagkatapos lumabas mula sa mga anino ang iba pang mga tulisan at tumayo sa harapan ni Snow White na may tahimik na paggalang. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, biglang sumugod ang mga bantay ng kastilyo sa gubat. Naroon sila upang ibalik siya sa kastilyo. Inihanda ng mga tulisan ang kanilang mga sarili upang lumaban. Handa silang isugal ang lahat upang protektahan si Snow White. Sa kasamaang palad na daig sila sa bilang at agad silang napaligiran. Nakita ni Snow White ang panganib at agad bumuo ng plano. Umakyat siya sa isang mataas na bato at sumigaw upang ilihis ang atensyon ng mga kawal. Inaakit silang lumapit sa kanya. Where's my horse? Labis ang pagkakaantig ni Jonathan sa tapang ni Snow White. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kawal ang nakatago sa mga dahon at pinuntirya si Snow White ng palaso. Sa gitna ng takot, naghanap ng solusyon si Snow White. Naalala niya na isa sa 7 duwende ay Doc ang pangalan kaya naisip niyang marahil isa itong doktor. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dinala si Jonathan pabalik sa kubo. Pagdating nila, agad nilinaw ni Doc ang lahat. Palayaw lang ang Doc at hindi siya tunay na doktor. Ang kanyang kaalaman ay tungkol lang sa mga bato at mineral. Nang makita ng mga tulisan na malubha na ang kalagayan ng kanilang pinuno, nagsigawan sila sa pagkataranta at hiniling na gamutin ito ni Doc. Nainsulto ang mga duwende sa pananalita ng mga dayo at gumanti ng sigaw. Nagkagulo at nagsigawan ang dalawang grupo. Doon itinaas ni Snow White ang kanyang tinig, matatag at puno ng paninindigan. Pinaalala niya sa lahat na ito mismo ang nais ng masamang reyna na sila ay mag-away, maghinalaan, at magkawatak-watak. Ang itinanim ng reyna sa kanilang mga puso ay takot at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Pero hindi kailangang ganun. Hindi iyon ang tanging paraan. Naging morahan ang kanyang mga salita at kumalma ang lahat. Huminga ng malalim si Doc at isinantabi ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi man siya doktor, gagawin niya ang lahat ng makakaya para iligtas si Jonathan. Nagkulong siya sa maliit na silid at ginamit ang kahit anong alam niyang paraan upang gamutin ang sugat. Pagkalipas ng matagal na paghihintay, lumabas si Doc na maputla, nanginginig ang mga kamay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ginawa niya pero halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Nang tila ba nababahala na ang lahat, biglang lumabas si Jonathan na mahina ngunit buhay at nakangiti. Nagsigawan sa tuwa ang lahat, napuno ng kagalakan ang silid. Pinapurihan nila si Doc na may simpleng ngiti lang ang isinagot at sinabing ginawa ko yun para sa espesyal na kaibigan ni Snow White. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang musika, sayawan, at kasiyahan. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang lumapit sa isa't isa si Snow White at Jonathan. Magkalapit na ang kanilang mga mukha ngunit bago pa sila maghalikan ay napansin nilang nakatingin ang lahat sa kanila. Namula sila at naghiwalay, kasabay ng isang tahimik at nahihiyang tawa. Pagsapit ng gabi, sinigurado nilang hindi matutuklasan ng mga kawal ang kubo at kailangang manatiling ligtas si Snow White. Nagpaalam muna si Jonathan kay Snow White upang bantayan ang paligid. At sa pagbalik niya, maglalakbay silang magkasama papunta sa kahariang timog upang hanapin ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, inalis ni Snow White ang kanyang kwintas na iniregalo ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Ipinagkatiwala niya ito kay Jonathan upang bigyan siya ng dahilan para bumalik. Ngumiti si Jonathan at mahigpit na hinawakan ang kwintas. Ngunit habang tinatahak niya ang kagubatan, isang patibong ang biglang bumitaw mula sa lupa. Bago pa siya makakilos, dumating na ang mga kawal ng kastilyo at nahuli siya. Agad siyang dinala sa masamang reyna. Where is Snow White? Matapang na itinanggi ni Jonathan ang kinaroroonan ni Snow White. Ngunit nakilala ng masamang reyna ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. At dahil dito hindi na niya kailangang tanungin pa kung nasaan si Snow White. Dahil sa katigasan ng ulo ni Jonathan, ipinagutos ng reyna na itapon siya sa piitan, isang madilim at malamig na lugar kung saan tanging mga buto ng mga hindi nakaligtas ang naiwan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa kanyang silid. Puno ito ng usok at mga kumukulong likido sa bote. Sa halimuyak ng panganib at pagnanasa ng paghihiganti,
nagsimula siyang maghalo ng mga sangkap sa isang ritual. Uminom siya ng mahiwagang elixir at unti-unting nagbago at tumanda ang kanyang mukha. Sa mga gusot niyang kamay ay lumitaw ang kanyang panghuling sandata, isang lason na mansanas. Isang sumpa na kilala bilang Sleeping Death. Ang sinumang kumain nito ay maglalagay sa walang katapusang pagkakahimbing, at ang tanging makakaputol ng sumpa ay isang halik ng tunay na pag-ibig at tiyak ng reyna na hindi iyon mangyayari. Sa kubo ng mga duwende, naghahanda si Snow White upang simulan ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang ama. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan ng kubo. Isang matandang babaeng kuba at nanginginig ang nakatayo sa labas. Sinabi niyang may madali ang balita siya tungkol kay Jonathan at pinakita ang kwintas na ibinigay ni Snow White sa binata. Ang makita ito ay nagdulot ng matinding takot kay Snow White. Walang pag-aatubili, iniwan niya ang lahat upang iligtas si Jonathan. Bago siya makaalis, tumitig sa kanya ang matanda at sa malumanay na tinig ay nagsalita tungkol sa pag-ibig. Sinabi niya na ang ama ni Snow White ay palaging naniniwalang ang pag-ibig ang pinakamahalagang kayamanang taglay ng isang tao. Bilang tanda ng paniniwalang iyon, inalok niya si Snow White ng isang mansanas, na ani ay kainin sa daan upang mapanatili ang kanyang lakas. Ang hindi nila alam, ang mga hayop sa gubat ay palihim na nanonood mula sa malayo. Naramdaman nila ang panganib kaya't dali-dali silang tumakbo upang balaan ang mga duwende. Snow White. I did know your father. What do you mean? I knew he was a fool. Tell me, Snow White. Who is the fairest one of all? Pagdating ng mga duwende, huli na ang lahat. Samantala sa piitan, patuloy ang pagtakas ni Jonathan. Doon niya nadiskubreng hindi siya nag-iisa. Naroon din ang Hunter. Dahil sa iisa lang ang kanilang kaaway, nagsanib puwersa sila at nakabuo ng plano. Sa tulong ng isa't isa ay nakatakas sila. Nang makalaya na si Jonathan, tumakbo siya sa gubat ngunit sinalubong siya ng mga hayop. Nagmamadali nilang inakay siya patungo sa kubo ng mga duwende. Pagdating niya roon at makita si Snow White na walang malay, nadurog ang kanyang puso. Lumuhad siya sa tabi nito, wasak at lugmok, pakiramdam niya'y wala ng pag-asa. Ngunit kahit ganoon, yumuko siya at hinalikon si Snow White. Napahinto ang lahat na hindi makapaniwala. Nagsigawan sa tuwa ang mga duwende at nagsayawan pa ang mga hayop. Umupo si Snow White, litong-lito ngunit buhay. At sa mabigat na puso, ibinahagi niya ang katotohanan ngayon ay batid na niyang wala na ang kanyang ama. Ang reyna ang nagpapatay sa kanya. Sa sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. Si Dopey, na isang pipi, ay lumapit at ikinagulat ng lahat nang magsalita siya sa kauna-unahang pagkakataon. May tapang siyang naghayag na hindi na siya muling matatakot. Sa kanyang mga salita, naantig si Snow White at nagbalik siya sa kaharian. Sa kanyang pagdating, may isang matagal nang nakalimutang damdamin ang muling nagising sa puso ng mga tao at ito ang pag-asa. Isa-isa, lumabas sila sa kanilang mga tahanan. Tumayo sila sa tabi niya, hinila ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nang mabalitaan ng masamang reyna ang pag-aaklas, humarap siya mismo kay Snow White. Taglay ang kanyang karaniwang kayabangan, sinubukan niyang muling mangibabaw. Sa isang kamay ay may hawak siyang rosas at sa kabila naman ay espada. Isang malinaw na mensahe na kagandahan at kapangyarihan lamang ang karapat-dapat sa trono. Kung gusto ni Snow White ang trono ay kailangan niya itong agawin sa dahas. Ngunit tumanggi si Snow White na lumaban. Sa halip, humarap siya sa mga tao at pinaalala sa kanila kung sino sila noon. Nagsalita siya tungkol kay Pedro, isang gwardyang nagtatanim ng gulay sa kanlurang lambak, at sa kanyang asawang si Elena na nagtatanim ng mga punong seresa na kanilang pinapamahagi tuwing tagsibol. Nagsalita rin siya tungkol sa isang lalaking dating panadero, katulad ng kanyang ama, na hindi kailanman tinanggihan ang nagugutom kahit hindi sila makabayad. Sa pamamagitan ng mga alaalang ito, pinaalala ni Snow White sa kanila na hindi pa ganoon katagal ang panahon nang sila'y naninirahan sa isang kahariang namamayani ang kabutihan, ipinagdiriwang ang katarungan, at pinangangalagaan ang dangal. At iyon ang kailangan nilang bawiin.
Muling nagising ang puso ng kaharian, at bumangon ang mga tao. Hindi sa galit, kundi sa paninindigan. Habang pinapanood ng Reyna ang unti-unting pagkawala ng kanyang kapangyarihan, sinubukan niyang huling beses na saktan si Snow White. Ngunit dumating ang mga tulisan sa tamang oras. Isa sa kanila na dalubhasa sa palaso ang bumaril at iniligtas si Snow White. Ilang saglit pa, dumating din ang mga duwende. Tumayo sila kasama ng mga tao na sa wakas ay muling nagkakaisa. Tahimik na pinanood ng mahiwagang salamin ang lahat. Tinawag ito ng Reyna sa huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nito sinabi ang nais niyang marinig. Sinabi nito ang katotohanan. Ang kanyang kagandahan ay nasa balat lamang, kailan may hindi umabot sa kanyang kaluluwa. Ngunit kay Snow White, ang kagandahan ay nagmumula sa kalooban. At dahil doon, siya ang tunay na pinakamagandang babae sa lahat. Sa matinding galit ay sumigaw ang Reyna ng isang nakakatakot na hiyaw at binasag ang salamin. Nagsimulang mabaluktot at gumuho ang kanyang katawan. Ang kanyang itim na mahika ay bumaligtad laban sa kanya at tuluyan siyang naglaho magpakailanman. Doon nagsimula ang pamumuno ng isang dalagang hindi kailanman nawalan ng pananampalataya sa kabutihan. Isang Reyna na naninindigan sa katotohanan at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang pangalan niya ay Snow White, at muling namulaklak ang kaharian. Habang sumisinag ang araw sa mas maliwanag na kinabukasan, dahan-dahang nagsara ang mahiwagang aklat, itinatago ang di malilimutang kwentong ito.